Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood ho sa atin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Maraming salamat, Naitay Kapuso. Please welcome our very special guest today, Mark Heras. Hi, Mark. Hi, how are you? Maraming salamat at ikay napadalaw dito sa amin. Opo naman. Para maganda ang ating pag-uusap, let's begin the show with Fast Talk. Oh, okay. Okay. The last time you were here was last year. With Rainier, yes. With Rainier, tama. Okay. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Mark, dream, believe, or survive? Survive. Bad boy, good boy. Bad boy. Naughty husband, clingy husband. Naughty husband. Cool dad, strict dad. Cool dad. Happy life, happy wife. Happy wife, happy life. Ultimate survivor, ultimate warrior. Ultimate survivor. Happy life, kailan ka pinakagwapo? Ngayon? Kailan ka pinakapilyo? Kapag kasama ko yung asawa ko. Kailan ka pinakamatapang? Kapag kasama ko yung anak ko. Kailan ka pinakamahina? Kapag wala sa akin yung pamilya ko. 1 to 10, ilan ang naging ex mo sa Starstruck? 2? 1 to 10, ilan ang naging ex mo sa showbiz? 3? 1 to 10, gaano ka kagalante? Pag maraming pera. 1 to 10, gaano ka kaseloso? Malala. 1 to 10, gaano ka kagaling sumayaw? 10? Wow, 1 to 10. 10, gaano ka kagaling manligaw? 12. Karera o pamilya? Sorry, boy? Karera o pamilya? Pamilya. Young Mark, future Mark. Future Mark. Love or respect? Respect and love. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Chocolates. Pinauso mong chocolates. Best time for chocolates. Anytime. Complete this. Survivor ako dahil... Dahil hanggang ngayon, nakakapag-provide ako sa pamilya ko. Maraming salamat, Mark. Thank you, Mark, boy. we only have about 20 minutes to do this interview, so I'll go straight to some very important points. Alam mo na nasa gitna ka ng pag-uusap ng mga tao. We are in the middle of this controversy. Nasilip ko yung umpisa ng iyong panayam kay Tony Gonzaga. Meron kang mga ilang binitawang salita, katulad ng, hindi ako nanghihingi ng awa. Wala akong imahe na pinoproteksyonan. Ang dami nang sinabi sa akin, nariyan yung ako'y adik, walang karera, bakla, at marami pang iba. Hindi naman nila pinapakain ang pamilya ko, kaya wala na akong pakialam. Tanong, tayo nasa isang industriya kung saan para mabuhay tayo, kailangan natin ng suporta ng sambayanan ng tao. Kailangan natin ng either suporta o disuporta, dictates kung nasaan tayo. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng, ngayon in the language of social media, iba na, may mga likes, may mga shares, etc. Bakit wala ka ng pakialam? Kasi dito, boy, parang ako, ever since naman alam ko na ang mga fans na tumutulong sa ating mga artista para, diba, para lumikat, para makilala ng mga tao, eventually. But, hindi ko naman sinasabi na meron silang karapatan to say things about you. Na parang siraan ka nila, na sabihin nila yung mga bagay na wala naman silang alam. Diba? For example, yung sumayaw ako sa gay bar, ang daming nagsasabi, ang daming mga comments ng mga tao na parang, laos na yan. Siguro, desperado na. Paano ka makakapag-comment sa isang tao ng gano'n kung hindi mo naman alam yung background? Hindi mo alam yung backstory. Diba? So ano yun, nangingialam lang siya. Puntahan natin yung backstory para mas maunawaan. You're public, I am public. I hear you. Sinasabi mo, tama ka naman doon eh. People are quick to judge. Ano ba ang karapan natin manghusga? Alam ba natin ang kwento sa likod? Yes. Halimbawa, ng gig na yun na nangyari sa Apollo. What is the backstory? Backstory, so we're doing this parang campaign for someone. Then, sabi ng mga katrabaho din sa showbiz, sabi, oy, gusto mo bang rumakit? Kasi pag racket, ibig sabihin sa akin, trabaho. Diba? It's work for me. Ever since naman, basta trabaho sa akin, kinukuha ko kahit anong trabaho pa yan. Basta alam ko naman na maayos, legal, at wala akong tatapakan ng mga tao. So sinabi sa akin yung venue, sabi ko, teka, ano ba yan? Anong klaseng bar yan? So
it's a gay bar. So I'm gonna perform like yung normal kong sayaw. Like, oh, yeah, yung naman, yung normal. Guest ka, as Mark Heras ka. Okay, so, wala ako nakitang mali. Okay, so klaro natin. Nag-perform ka sa isang gay bar, pero hindi ka naghubad? No? Hindi ka ang tawag doon, macho dancing? No. Hindi? Ang macho dancing, Tito Boy, sa kanila, iba yun. Ako kasi more pa nagpapasexy ako, may mga Correct. And you did hip-hop. Yes. Ika nga, ang ginawa mo doon sa Apollo ay yung act na ginagawa mo bilang Yes. Mark Heras. Yes. Okay. Pero nagdalawang isip ka noong sinabing sa gay bar ka magpe-perform. Gusto ko lang malaman, gusto ko lang maging clear sa utak ko. Siyempre, ipapaalam ko sa asawa ko eh. Nagpaalam ka? Opo, nagpaalam Anong ako. sabi ni Nicole? Sige, basta work yan, daddy, go. basta Naunawaan basta niya. wag kang ano, yung sabi mo, wag kang ano, yung mga table na ganyan, ganyan. Hindi ka tumable. Hindi po. Nag-perform ka in and then out. Yes. Actually, pumasok ako sa venue nung malapit na po akong sumalang. Nasa kotse na ako all the time. Okay. Then pumunta ako sa backstage nung malapit ako mag-perform. Then I danced like 2 spots. And after that, I said thank you. Then uwi na po ako. Okay. Work Yes. ang nangyari sa Apollo. Nais ko lamang ipaliwanag ng konti bilang nakakatanda sa'yo dito sa industriya at bilang isang manager kung bakit ang reaksyon, kasi sabi mo, hindi ko maintindihan kung bakit nag-viral, hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang pag-uusap ng mga tao. Kasi Mark, you're one of the hottest. You were a superstar. Hindi ko malilimutan, nasa kabilang channel ako. I was with ABS-CBN. Dumaan ako sa Timog during your time. Nasa loob ka dito, I think, in the building. Daming tao sa labas. Gusto ka lang masilayan. Superstar ka, Mark. Okay? And there is a disconnect dahil gay bar ang performance. And there's nothing wrong about a gay bar. Para ho sa akin, yan ay convergence zone naming mga LGBT people. Walang mali. Pero hindi lang ma-connect yung kwentong yun because here is a guy who used to be one of the hottest stars and then he's performing in the gay bar. Ang mga salitang lumabas doon ay, at alam mo ito, Yes. nanggaling din sa'yo, desperado na ba si Mark? Ano ba ang nangyari kay Mark? Anong sagot doon? Actually, sa nangyari, it's part of my career. Kumbaga, parte yan ng showbiz. Na hindi ka naman talaga habang buhay nasa limelight. Kay Tito Boy. Ako, honestly, hindi ko nilalagay sa utak ko na, laos na ako, ganun-ganun. Nagpasalamat na ako doon sa narating ko. Like sinasabi, I'm very thankful sa GMA doon sa narating ko na karera. Diba? Yung trobang taas namin nila dyan before, diba? Sobrang pinagkakagulo ng mga tao. Then eventually, parang dumarating yung time na may mga bago, may mga bata. Tapos, like ako, di ako na rin yung sa GMA. So, ba't ko pa siya iisipin na parang nilalaos ako? Kaysa isipin ko yung mga problema or stress sa buhay ko, kailangan ko mag-provide eh. Nasa mindset ko, trabaho. Kailangan ko magtrabaho. Ba't ko pa isipin sa akin ng mga tao na baka wala ng career, desperado na yan si Mark. Pag inisip ko yun, paano yung pamilya ko? Iginagalang ko yun. Ano ko eh, gusto ko tuloy-tuloy lang dito ba? Ayoko na ng problema at stress sa buhay. Totoo lang. Ang dami ko na pinagdaanan na problema and stress sa buhay ko before. So gusto ko lang tuloy-tuloy yung trabaho para masaya yung pamilya ko, masaya yung anak ko. And ako, pagka may trabaho ako, hindi ako nalulungkot, hindi ako na-stress kasi alam ko nakapag-provide ako. Mark, may tampo ka ba sa GMA7? Tampo, it's more on parang na nalungkot lang. Na parang, hindi ako na-renew ng Sparkle. Pero, tampo hindi kasi, Tito Boy, hindi ako matampuhin tao eh. Tama. Kumbaga, ang dami kong kailangan intindihin sa buhay ko kaysa magtampo pa sa network, kaysa awayin ko pa si ganito, alam mo yun? Ito'y binabalikan lamang. May mga comments din na si Mark kasi hindi nag-evolve. Sa iyong assessment, may katuturan ba ang comment na ito? Siguro para sa kanila, sa mga taong nagsasabi niya na hindi ako nag-evolve, hindi ako nag-like in acting, diba? Hindi ako nagpaganda ng katawan. I did everything before Tito Boy. Nag-workshop ako with Direk Joel Lamangan, nag-workout ako ng malala. Diba? So, ginawa ko yung part ko bilang artista. Okay? And hindi ko naman sasabihin na sobrang magaling ako umarte, pero alam ko na marunong ako umarte. Lalo na kapag mga characters ko, yung mga kontrabida, diyan ako napupuri ng mga boss. So, ginawa ko yung part ko bilang artista. So, yung sinasabi nila na hindi ako nag-evolve, I don't think na hindi ako nag-evolve. Pero, okay, go ahead. Pero I think, kumbaga, ito na yung binuhos ko na yung, kung alam ko na pwede kong gawin for my career. Nung type, parang wala pa rin masyadong nangyayari, di ba? May tampo ka kay Manay Loli? Wala kay Manay, wala po. Sinanay. Okay kayong dalawa? Hindi pa kami nagkikita, pero hindi naman ako. Kumusta ang kalagayan mo ngayon, Mark? Pagdating sa trabaho?
Oh, dahil sa nag-trending, I'm very busy now, Tito Boy. You are very Yes, puro outside work nga lang. Puro out-of-town shows, fiesta, basketball. Then, meron kaming naisara na racket. Ito yung pinagkakakitaan mo ngayon, yung Yes, basketball. You yes, organize yes. basketball Well, games. hindi po ako nag-organize kasi... But you play? Yes, opo. Oo. Then, puro racket, Tito Boy. Yung racket talaga. As in, So may mabuti na kinalabasan ang ingay na nagawa doon sa iyong pagsayaw And- sa Apollo. may isa pang, actually, may kumontak sa akin na school. Hindi ko muna i-announce ko, hindi pa namin nagagawa. They want me to be the speaker for the month. Sabi ko, parang, it's bago sa akin yun kasi hindi naman talaga ako magaling magsalita. Pero because of the interview kay Ate Tony, and then feeling nila parang, I'm a man of wisdom. So, parang it happened. So halimbawa, kung matutuloy yung speaking engagement mo doon sa eskwelahan yun, ano yung most important message na nais mong iparating sa mga tao? Mapa-showbiz man na tao or normal na tao, lahat tayo ano yun eh. We have this meron tayong parang nakikipaglaban tayo sa buhay natin. Every day, every single day. At dahil nakikipaglaban tayo araw-araw, Na alam natin tayo mananalo. na hindi tayo Mananalo, ever. ever. Yes. But you have to survive, you have to be positive na huwag kang susuko. Lalampasan mo, pero naniniwala ka na hindi tayo Kasi lahat mananalo. tayo may purpose tayo sa buhay, Tito Boy. Okay, and what is your purpose right now? Ako is to be the dad of my... I'm gonna have like... Babalik ka sa pamilya. Meron akong pangalawang anak na parating. Yes. Yes. So, ang purpose ko is to provide, again, for them. Hanggat sure na ako na everything is okay for them, I think that's the... Mark, you are a survivor. I mean, nothing to do with Starstruck. Ang dami mong pinagdaanan. Pero nakatindig ka pa rin. Unahin ko dito yung tanong. Gaano kasakit yung hindi mo nakikita ang una mong anak? Actually, Tito Boy, parang siya, hindi ko na siya iniisip masyado. Kasi there's parang medyo ibang deeper na parang, what do you call this? Dahilan, kwento? Dahilan kung bakit hindi na siya napag-uusapan or what. Pero nasasaktan ka? Actually, hindi siya nasasaktan, pero Okay. parang wala lang. Parang hindi ko na siya masyado hindi muna. Napagdaanan mo rin yung mga panahon na sinasabihan kang bakla, Ay, yun, wala. adik, Yeah. oo, pasaway, Yes. walang karera. Lahat ng ito, pag ibinabato sa iyo, Mark, nagdadasal ka ba? Sino ang kinakausap mo? Yung dasal dito, Boy, ginagawa ko naman talaga yun, pang-araw-araw, di ba? Parang, bakit nangyayari sa akin to? Bakit ganito? Bakit ganun po? Pero yung parang tinasandalan ko, Tito Boy, sarili ko na lang din, Tito Boy. Parang, alam mo yun, parang, whatever the problem is, or kung ano man yung problema na dumarating sa akin, issue lahat, kahit problema kami ng asawa ko, problema sa mga tao, sa trabaho, ang kinakapitan ko yung sarili ko, na, huwag kang bibitaw. Bakit ang tapang-tapang mo? Kasi Tito Boy, kung di ko gagawin, sinong gagawa for me? May mga pagkakataon ba na nagdududa ka na sa mundo, sa Panginoon? Before po, nung namatay yung parents ko, Okay, let's go back to that. Itong mga nangyayari sa buhay mo ngayon, yung kinalalagyan mo, kung magsusumbong ka, particularly kay Daddy June, Tito Hermie, anong sasabihin mo sa kanila? Siguro, actually, susumbong pa rin ako sa kanila sa isip ko. Parang, Dad, Papa, yung mga tao, parang, madami nilang sasabi sa akin, di ba? Parang, ang dami kong ginagawang mali, pero wala naman. Parang ginagawa ko na lahat ng pwede kong gawin to provide, to survive in this life. Pero parang mali pa rin yung nagagawa ko. Parang ganun. Mga ganun kasi, Tito Boy. Kasi sanay ako na, nandyan sila lagi, diba? Parang, they left me around, I'm already 31, 32. Anong pakiramdam na wala na sila? Siyempre, malaking adjustment sa akin, Tito Boy. Malaki? Malaki. Una-una yung paghawak sa pera. Hindi nila naturo sa akin yan. Kasi sila yung mahawak ng pera before. And siyempre yung to have someone to tell your problems na hindi lang, hindi partner, hindi asawa. Yung talaga magulang. Iba yung advice ng magulang. At nakakamiss yun. Yeah, sobra naman, Tito Boy. One point in your life, nagkasunod-sunod yung deaths. Lola, Mama, Daddy June, Tito Hermie. In an interview, you quoted have said, halos hindi ka na nakapagluksa dahil sa sunod-sunod. Paano mo yun nalampasan? Are you still grieving? Nagluluksa ka pa ba hanggang ngayon? Ang kasagutan, Mark, sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abud.
we're back on the show. Kasama pa rin po natin si Mark Heras. Mark, ang daming kwento ang ating naririnig. I was in a restaurant last night kung saan ang iba ay nakakakilala sa'yo. Ikaw daw, nagbibigay ka kahit walang-wala na. Saan mo nakuha yung ugaling yun? Siguro yung hindi ko siya nakuha like sa parents ko, pero like kung paano nila ako pinalaki na maayos. Sabi ko nga, sobrang sila yung lahat, kung sino ako ngayon, it's because of my parents. Because of my daddy June and my papa Pim. And syempre, my mama. Tarang, diba, kung meron kayo bibigay, kahit wala na akong matira, alam mo yun, kahit, hindi ko sinisip na babalik sa akin eh. Ang nasa utak ko lang, you want help? Meron akong pantulong eh. Diba? Bakit naman kita... Palagay mo eksakto, kilala mo ang Daddy June, ang Tito Pim mo. Ano kayang sasabihin nila tungkol dito sa kontrobersiyang ito? Tatawa lang yung tatawanan na. Malamang si Daddy mag-reaction ng konti, then baka manood siya doon sa next parang ganun. Si Papa Pim, tatawa lang yan si Papa Pim. Pero ikaw, gusto mo lahat sila kasama. Yeah. Naalala ko yung mga kwento, mga personal na kwento na kahit nung hindi na masyado maganda ang kanilang mga relasyon, but you wanted them there. Yes. Bakit? Kasi for me, yun yung naging pundasyon ng pamilya namin eh. Yung kasama ko, yung daddy ko, kasama ko yung tito ko. Then eventually my mom, na kahit hindi sila yung magkakapartner, basta magkakasama kami sa isang bahay, still, buo kami. Oo. Yan ang kwento na dumikit talaga sa puso ko. Dahil, I'm a gay person. Yes po. And nakakaantig sa puso because you acknowledge the fact that you were raised beautifully by two gay parents. Kaya galing ko din makisama sa mga gay people. Parang talagang click agad. Kahit alam mo, kahit parang hindi ako naiilang. Kasi iba syempre mailang muna, parang medyo mahiya ako. Parang, hi ma, kamusta? Hindi, kasi isinabuhay mo eh. Yes. Lived experience Yes, mo. yes. Nagkasunod-sunod yung pagpanaw ng mga mahal mo sa buhay. Lola, Mama, Daddy June, your Tito Hermie. Saan ka humugot ng lakas? And, in one interview you said, halos hindi ka nga nakapagluksa. You weren't able to grieve. Kumusta yun? Paano mo nalampasan yun? Actually, parang feeling ko Tito Boy, di ko siya nalagpasan until now. Like, dun nabuo yung depression, and anxiety, di ba? Pagka meron akong sineselebrate na death anniversary nila, minsan sobrang nagbe-breakdown ako pag mag-isa ako, kunas naman ako. Then one time, I remembered, I think, huminto ako sa isang expressway. Tapos parang tinatanong ko sila, did I ever say thank you to you guys? Parang iyak ako, parang ganyan. Hindi ko siya nalagpasan. Hindi ako nakapagluksa na maayos, yung depression. But I need to move on. Kasi meron na akong sariling pamilya na binubuhay. Like, yung anak ko, yung mga giging anak ko. And then my wife. At hindi naman ako pinabayaan ng mga in-laws ko. Sobrang thankful ako. Sobrang swerte ako sa kanila. Hindi ko naman sila nakakalimutan kahit hindi ko sila masyado nadadalaw. Pero lagi sila nasa puso at isip ko. So, imbes na mag-grieve ako, imbes na malungkot ako, mag-depress ako, at alam mo yun, yung sarili ko pabayaan ko, lumalaban ako sa buhay kasi nga, meron akong kailangan buhayin. If you were to verbalize yung thank you mo, Dad, nagpasalamat ba ako sa inyo? Tito, nagpasalamat ba ako sa inyo? Ma, did I ever say thank you? Kung magpapasalamat ka sa kanila ngayon, how would that sound? Ano ang sasabihin mo? Just simple like, Dad, Mama, Mamang, Papa Pim, hindi ko alam kung nagpasalamat ba ako sa inyo ni minsan before, pero just want to say thank you for everything, at mahal na mahal ko kayo at namimiss ko kayo. And syempre, di ko pa rin mahagilap yung explanation kung bakit kayo nakuha sa akin agad. Pero I'm sure na andiyan kayo sa taas, binabantayan ako, binabantayan yung mga apo nyo. And hopefully, sana proud kayo sa akin. Di ba? May hihilingin ka sa kanila? Siguro, ang pinakahilingin ko lang, lagi na lang nabantayan yung pamilya ko. One day, your children, one of them, may ask you this question. Pa, Dad, nung magkausap kayo ni Tito Boy during that time, what was that about? What was that Apollo controversy about? Anong sasabihin mo? It's about me providing for you guys. It's about me doing work or doing my job, doing my job, being a father, diba? Being a husband. At, short of saying, I did it for you. Yeah.
mga unggoy, para sa inyo itong ginagawa ko. Para mga baliw kayo, para sa inyo to. Oo. Everything that I do is for you guys. Si Nicole, ano ang reaction niya? Siyempre, nung nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, Ichim, gonna dance. Correct. Sa gay bar. Oh, sabi niya, huwag kang ano doon ha, huwag kang table. She's pregnant di ba? So, yes, ako naman. Tsaka, I make sure na naka-on yung location ko. Alam niya kung nasan ako. At iklaro natin, nung nasa Apollo ko, there were invitations for you para to Mabel, diretsahan ito. Yeah. Anong ginawa mo nung natanggap mo yung imbitasyon na yun? I declined it, Tito Boy. Kasi, You declined? Yeah, parang, nisip ko, kaya ko ba to? Kaya ko bang mag-table? Parang, no. I'm here for just to perform. For work? Yes, for work. Kahit sinabi sa'yo na mas lalaki ang kita mo. Yes, di ba? I mean, ako pera yan. Pero hindi naman lagi pag pera, oo lang ako na oo. May limitation din. Mark, sa sambayanan, bilang pagtatapos, in conclusion, in summary, ika nga, ano ang nais mong sabihin? Sa lahat po ng mga mamamayan ng buong Pilipinas at buong mundo, thank you for everything. Thank you for supporting me. Thank you for bashing me. At sana eventually maintindihan niyo yung ginagawa ko. It's for my family. It's not for you guys. It's not for me. It's for my family. Wala ka man, sabi mo nga, pakialam, but mahal na mahal mo ang iyong pamilya. Yes. Maraming salamat Thank you, Tito Boy. sa pag-uusap nito. Maraming salamat. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. Goodbye for now, and God bless.